Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagpulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa mga awit 115 at talatang kapitulo 6. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Laging binabanggit ng mga Kristiyano ang salitang pagpupuri sa Diyos at ipinag-uutos ng Biblia na ang lahat ng mga buhay ay dapat na magpuri sa Diyos. Ang isang salitang Hebreo para sa salitang pagpupuri ay yada, na ang kahulugan ay pagpupuri, pasasalamat, at pagpapahayag. Ang ikalawang salitang Hebreo na laging isinasalin sa lumang tipan sa salitang pagpupuri ay zamar o umawit ng papuri. Ang pangatlong Hebreong salita na isinasalin sa salitang pagpupuri ay halal, ang ugat ng salitang hallelujah, na ang kahulugan ay magpuri, magparangal o itanghal. Ang tatlong terminolohiya ay nagtataglay ng ideya ng pagpapasalamat at pagpaparangal sa isang karapat-dapat sa pagpupuri. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kababayan, lalo na ang iyong mga anak sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Maraming nakakasakit sa panahon ngayon, tulad ng ubo, sipon, at iba pa. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang malalakas na nawala dahil sa karamdaman at ito'y pagalingin mo. Aming inilalapit ang aming mga naghahanap buhay sa lansangan. Sila'y ingatan at proteksyon mo sa mga masasama. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila'y iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng mga pagkain sa kanilang hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway tulungan mo sila na makasumpong ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aklat ng awit ay isang koleksyon ng mga awitin na puno ng pagpupuri sa Diyos. Ang isa sa mga ito ay ang awit siyam, kung saan sinasabi, ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo. Ako'y aawit ng pagpuri sa iyong pangalan, o ikaw na kataas-taasan. Sinasabi sa awit 18:3 na ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri. Pinupuri sa awit 21:13 ang Diyos dahil kung sino siya at dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan. Mataas ka, O Panginoon,
sa iyong kalakasan. Sa gayoy aming aawitin at pupurihin ang iyong kapangyarihan. Ginamit sa awit 150 ang salitang pagpupuri ng 6 na beses. Binabanggit sa unang talata ang lugar ng pagpupuri. Sa lahat ng lugar, purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Itinuturo sa sumunod na talata ang dahilan ng pagpupuri sa Panginoon. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanilang marilag na kadakilaan. Binabanggit naman sa talatang 3 hanggang 6 ang paraan ng pagpupuri sa Panginoon sa pamagitan ng iba't ibang instrumento, sayaw at ng lahat ng mahininga. Ang mga kasangkapan na lumilikha ng tunog ay maaaring gamitin sa pagpupuri sa Panginoon. Sa Bagong Tipan, may ibinibigay na mga halimbawa tungkol sa pagpupuri kay Jesus. Tinutukoy sa Mateo 21, talatang 16, ang mga nagpupuri kay Jesus habang nakasakay siya sa isang asno patungo sa Jerusalem. Binabanggit naman sa Mateo 8, talatang 2, ang isang centurion na nagpatiraw pa sa harapan ni Jesus. Sinabi naman sa Lucas 24, talatang 32, na sumamba ang mga alagad kay Jesus pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli. Tinanggap ni Jesus ang pagpupuri at pagsamba ito bilang Diyos. Ang sinaunang iglesia ay laging nagsama-sama upang magpuri. Halimbawa, itinuon ng mga mananampalataya na miyembro ng unang iglesia ang kanilang atensyon sa pagpupuri. Mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 42 hanggang 43. Ang mga tagapunguna ng iglesia sa Antioquia ay nanalangin, sumamba at nag-ayuno nung kanilang itinalaga si Pablo at Barnabas para sa gawain ng pagmimisyon. Kasama sa marami sa mga sulat ni Pablo ang mga pagpupuri sa Diyos. Sa katapusan ng panahon, ang lahat ng mga hinirang ng Diyos ay magsasama-samang upang walang hanggang magpuri at maglingkod sa Diyos. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon. At siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin dahil naalis na ang sumpa ng kasalanan. Ang mga hinirang ng Diyos ay walang hanggang magpupuri sa hari ng mga hari. Laging sinasabi na ang ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos dito sa lupa ay simpleng paghahanda lamang sa selebrasyon ng pagpupuri na magaganap sa walang hanggang kasama ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Iniaalay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming mga mahal sa buhay. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen at amen.